My Billionaire True Love, Chapter 10, Begging for Her Mother. Kinabukasan ay maagang nagising si Lily at nagmamadali na siya. Baka malate na sa trabaho. Nakaamoy siya ng mabangong fried rice at tuyo na may itlog. Papunta na sana siya sa kusina nang magpang-abot sila ni Christopher sa pintuan. Good morning. Nakangiting bati ni Christopher sa kanya. Natigilan naman si Lily. Bakit ang gwapo ni Christopher sa kanyang paningin kahit mata lang nito ang nakikita? Napakurap-kurap siya at iwinaksi ang mga pinag-iisip. Good morning, Din. Ikaw bang nagluluto? Tanong ni Lily. Yes, surprise sana kaso nagising ka na. Bakit palang aga mo nagising? Ganting tanong ni Christopher. Nagtaka naman si Lily sa tanong nito. Bakit? I'm going to work at late na ako, Christopher. Sayang naman at hindi ko matitikman ang niluto mo. Sagot niya at mabilis na tumalikod. Pero mabilis din siyang nahila ni Christopher at hindi sinasadyang napaupo siya sa kandungan nito. Napaka-awkward para sa kanya. Careful. Mahinang sabi ni Christopher na halos kumiliti sa tenga ni Lily. Ano ba itong nararamdaman niya? Biglang napatayo si Lily at inayos ang nagusot na uniform. Samantalang si Christopher ay hindi maiwasan ang mapangiti dahil ang kiting na ni Lily kapag nag-blush. Sorry, nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Lily. Baka masyado siyang mabigat at nasaktan ang mga paa nito. I'm okay. I thought na day off mo ngayon. Sasamahan sana kita na dalawin ang mama mo. Nakakunot noong tanong ni Christopher. Ay, napahawak si Lily sa kanyang noo. Masyado ata siyang excited magtrabaho. Nakalimutan niya na day off pala niya ngayon. You're so cute, hohoho. Hindi na iwasan ni Christopher ang mapatawa ng malakas. Nakitawa na lang din si Lily sa pinagagawa niya. Ngayon lang nakatawa si Lily ng ganito. Yung walang restrictions at pwede kang tumawa ng tumawa hanggat gusto mo. Sa mansyon ng mga magdilang ay hindi niya magawang ngumiti man lang. Lalo na at puro pahirap at pambibisit ang ginagawa ng kanyang kapatid at madrasta. Kung sana ay nandito ang kanyang ina ay kumpleto sana ang kanyang kasiyahan. Si Christopher naman ay first time din ma-experience ang ganitong pagtawa. Noon ay laging nakakunot ang kanyang noo at nakasimangot. Ngayon ay kakaibang tuwa ang kanyang nadarama kahit sa munting kasiyahan lang. Parang si Lily ang kanyang safe haven ngayon, kung saan pwede siyang kumilos at ipakita ang totoong siya. Enough of this. Let's eat. I hope nakain ka ng tuyo. Tanong ni Christopher. Nanigurado na siya ng tanong dahil baka hindi kumakain si Lily ng tuyo o may allergy ito. Kumakain! Ang sarap kaya niyan. Kaso ayaw nila doon sa mansyon kaya ang tagal ko nang hindi nakakain ng tuyo. Nagugutom na nga ako sa amoy pa lang eh. Mahabang sagot ni Lily. Ano pang hinihintay natin? Let's eat! Push my wheelchair, Lil. Sigaw ni Christopher at itinulak ni Lily ang kanyang wheelchair papasok sa kitchen. Para lang silang mga bata na masayang naglalaro. Pero bago sa pandinig ni Lily ang tawag sa kanya ni Christopher. Lil, bulong ni Lily sa kanyang isipan. Bakit bigla siyang kinilig? Napailing na lang si Lily na naiisip niya. Ikakain lang niya ito. Wow, may hinog na kamatis pa. Bulalas ni Lily nang makita ang malalaki at preskong kamatis. Let's eat! Panyaya ni Christopher. At sabay na nilang nilantakan ang sunny side up egg na may kaparis na tuyo. It's unexpected to me. Hindi ko kalain na kumakain ka pala nitong pangmahirap na mga pagkain. Natutuwang sabi ni Christopher. Nagkamay pa silang dalawa habang kumakain para daman nila ang sarap ng pagkain. Ano ka ba? Hindi ako mapili sa pagkain, Topher. Nakatawang sagot ni Lily. Pero bigla rin siyang natigilan nang mapansin ang lumabas sa kanyang bibig. Tinawag niyang Topher si Christopher. Topher. Muling bigkas ni Christopher sa kanyang sinabi. I like it. Masayang sigaw nito. Nagulat naman ako. Nakatawang sabi ni Lily. Hindi niya akalain na ang horror na unang pagkikita nila ni Christopher ay magiging ganito kasaya. Mabait si Christopher, pero alam niya na may tantrums at darker side rin ito. Naiintindihan naman niya dahil hindi naman perpekto ang tao. Maging siya ay may demon side rin pero hindi pa niya alam kung anong pag-uugali ito. From now on,
Call me Topher, and you are my Lil, my little flower lily. Nakangiting sabi ni Christopher at napatitig sa kanya. Kung noon ay creepy para kay Lily ang pagtitig ng mga mata ni Christopher, ngayon ay iba na. Hindi niya alam kung bakit kinikilig siya. Nag-arkila ulit ng kotse si Christopher papunta sa Magdilang Mansion. Excited na si Lily na makita ang ina. Napakadami niyang nais sabihin dito. Namiss niya na makakwentuhan ang kanyang mama. Dahil may susi naman siya ng gate sa kanilang mansyon, ay hindi na siya nag-doorbell. Binigyan siya ng duplicate ng kanyang mama pag alis niya papunta sa bahay ni Christopher. Just in case gustuhin niyang dumalaw, ay diretso pasok na siya. Tahimik sa mansyon nang sila ay dumating. Agad na nagpunta si Lily sa kusina, ngunit walang mga tao. Si Christopher ay tahimik lang na nakasunod sa kanya. Nasaan kaya si mama? Walang tao rito sa kusina. Nasaan sila? Wala sa sariling tanong ni Lily. Dapat sa mga oras na yun ay may tao sa kusina na naghuhugas ng mga pinagkainan. Pero nagkalat ng mga plato ang bumugad sa kanilang harapan at hindi pa nahuhugasan. Let's check at the garden or sa kwarto niya, suggestion ni Christopher. Okay, itutulak na sana niya ang wheelchair ni Christopher pero umiling ito. It's okay, I can manage. Just walk and I will follow you, paliwanag ni Christopher. Naglakad si Lily palabas sa garden nang bigla silang makarinig ng ingay sa may staircase. Boses ng kanyang madrasta. I'm telling you, na hindi ka talaga makakakain kung hindi mo matatapos linisin ang madumi rito. Naiiritan nung sigaw. Mabilis na lumiko si Lily papunta sa staircase at bumungad sa kanya ang kawawa niyang mama. Pumayat ang kanyang mama at tila nahihirapan at pagod ang mukha nito. May hawak na basahan at maiging nililinisan ang hagdan. Patakbo na umakyat si Lily sa hagdan, papunta sa kanyang ina. Hindi niya ininda ang mga putik na nagkalat sa hagdan. Tila ba na sinadyang ilagay ang mga ito? Mama! Sigaw ni Lily habang patakbo sa kanyang ina. Si Christopher ay nakatingin lang sa kanya at naiwan sa ibaba. Nagulat si Lucy at napalingon sa kanya. Lily? Masayang tanong nito. Sa wakas ay nakarating na rin si Lily kung nasaan ang kanyang ina. Look at what you've done! Galit na sigaw ni Karina nang maapakan ni Lily ang mga putik at lalo itong nagkarat sa hagdan. Hindi siya pinansin ni Lily at patuloy lang ito sa paglapit sa kanyang mama. Ano ang ginagawa mo, mama? Nag-aalalang tanong ni Lily. Hindi ba obvious? Nakita mo naglilinis siya at istorbo ka. Galit na sigaw ni Karina. Bakit si mama ang naglilinis dito? Nasaan ang mga maids? Sunod-sunod na tanong ni Lily. Bakit? Amo ba ang nanay mo dito? Maid siya at ikaw ay anak din ng maid. Galit na sagot ni Karina. Nasira pa ang plano niyang pagpapahirap kay Lucy ngayong araw na ito. Kahit kailan talaga ay kontrabida si Lily sa kanyang mga plano. Chef siya dito at ginawa niyo lang maid. Mama, magpahinga muna kayo. Meron naman, map. Bakit itong malit na basahan ang gamit mo na pamunas? Tanong ni Lily. Nasasaktan siya para sa sinapit ng ina. Kailan ba titigil si Karina sa pagpapahirap sa kanila? Ito ang palaging tanong niya na wala namang kasagutan dahil wala namang tigil ito. Chef, wala nga pinag-aralan ng nanay mo. Nagpapatawa ka, Lily. Pasalamat ka nga at pinag-aral ka. Bulyaw nito kay Lily. Si Christopher ay mahigpit ang kapit sa kanyang wheelchair. Gusto niya nang pilipitin ang liig ni Karina sa labis sa pang-aapi nito kay Lily. Pero nanatili siyang kalmado. Hindi maganda ang kalalabasan kung magpapadaig siya sa galit. Tama na, Lily. Hintayin mo lang ako sa baba at tatapusin ko ito. Walang ibang pamunas kundi ito lang, si Lucy. Alam niyang nasaktan na naman niya ang anak. Hindi niya alam na pupunta ito ng biglaan sa Magdilang Mansion. Bitiwan niyo yan, mama. Hindi kayo matatapos niyan. Saway ni Lily sa ina. Ngunit patuloy lang si Lucy sa pagpupunas. Hindi siya matatapos kung hihinto siya. Ayaw niyang sukuan ang mga pang-aapi ni Karina. Ayaw niya na magtagumpay ito. Lahat ng pinapagawa nito ay ginagawa niya ng walang reklamo. Gusto niya na ito ang makonsumisyon. Wala nang mga maids dito, Lily. Ako lang mag-isa. Kaya hintayin mo muna ako at tatapusin ko lang ito. Paliwanag ni Lucy.
Pero ayaw makinig ni Lily sa ina. Hindi niya alam kung bakit hinahayaan ito na palaging api ni Karina. Nasaan si Daddy? Tanong ni Lily. Atribida ka talaga kahit kailan, Lily. Walang magagawa ang daddy mo. She needs to pay her debt. Nakangising sagot ni Karina. Mabilis na bumaba si Lily ng hagdan at pinuntahan ang study room kung nasaan ang kanyang daddy. At hindi nga siya nagkakamali. Nandoon lang ang daddy niya at busy sa negosyo. Ang study room ay extension ng kanyang office. Kapag hindi ito pumasok sa kumpanya, ay nasa study lang itong buong araw. Nakaupo si Andres at hindi na malayan ang kanyang pagpasok dahil sa sobrang busy. Nang nasa tapat na siya nito ay nagsalita na siya. Daddy, mahina niyang tawag. Pero patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa at hindi napansin si Lily. Daddy! Malakas na sigaw ni Lily. Sa wakas ay nakita na rin siya nito. I told you to wait for a year or years, Lily. Kahit anong gawin mo ay gagawin din ni Karina ang lahat. Mas lalo lang mahihirapan si Lucy, paliwanag ni Andres. Mas nahihirapan na siya ngayon. Gusto ko siyang kunin at isama sa amin. Please, Daddy. Bigla siyang lumuhod sa harapan ng kanyang ama. Please, Daddy. Nakiusap ni Lily. Pero dumating ang kontrabidang si Karina. Kahit maglupasay ka pa dyan, Lily, ay wala kang magagawa. Pwera na lang kung may 1 bilyon ka. Nakataas ang kilay na sabi ni Karina habang nakatingin ng masama kay Lily. 1 bilyon? Bakit ang laki naman ata? Nagtatakang tanong ni Lily. Sinadya talagang laki ni Karina para hindi na sila makabangon pa. Daddy, pakiusap niyang muli. Ang galing mo rin umakting, Lily. Sa'yo na ang Best Actress Award. Nakangising sabi ni Karina. Lily, anak, ano ang ginagawa mo? Patakbong pinuntahan ni Lucy ang anak nang makita itong nakaluhod. Tumayo ka, anak! Utos ni Lucy. Ngunit ayaw tumayo ni Lily at nanatiling nakaluhod. Stand up, Lil! They don't deserve you! Galit na sigaw ni Christopher. Nandito na naman ang pakialamerong baldado. Nakairap na singit ni Karina. Stand up! Utos ni Christopher at inalayan si Lily tumayo. Miss Lucy, you should come with us, sabi ni Christopher. At sino ang may sabi? Galit na tanong ni Karina. At Miss Lucy pa talaga ang tawag mo sa kanya. Hindi bagay. Saway ni Karina. Miss Lucy, we'll have a day off today, Andres. I guess she deserves a day off, right? Seryosong tanong ni Christopher. Kahit yung mga mata niya ay natatabunan ng makapal na bangs, ay dama pa rin ang talim at lamig ng titig nito. And yes, she deserved to be called Miss. Dahil mukha pa siyang bata, hindi katulad mo na parang 80 anyos na ang mukha. Baling naman ni Christopher kay Karina. Dito man lang ay maiganti niya si Lily. Walang modo na baldado! Galit na galit si Karina. Stop it, Karina. Mind your manners. Saway ni Andres. Damn it! Nagigigil na mura ni Karina. Of course, Mr. Villeso. Go ahead. Lucy, at mag-day off ka muna today, sagot ni Andres kay Christopher. Nakakatakot pa rin ito. Hindi biro ang mga nalaman niya tungkol dito. Maliit lang naman na request ang day off ni Lucy, kaya pagbibigyan niya na. No! Ano ka ba, Andres? Bakit ba natatakot ka sa buwisit na baldado nito? Galit na sigaw ni Karina. Let's go. At inakay na ni Christopher ang kawawang mag-ina. Just let her have a 1 day off, Karina. That's final. Sabi ni Andres at muli na itong bumalik sa kanyang trabaho. Bullshit! Galit na napatingin si Karina sa tatlo. Kung noon ay si Lily lang ang kontrabida, ngayon ay pati ang baldado nitong asawa. She must teach him a lesson that he will never forget. Habang palabas ng mansyon, ay napatingin naman si Lily kay Christopher. Labis ang kanyang paghanga sa asawa. Ito ang nagsisilbing night niya sa mga panahong ito na puro pagdurusa ang kanyang nararanasan. Hindi niya namalayan na may ngiti na sumilay sa kanyang labi habang nakatingin kay Christopher. Humabol si Karina sa kanilang paglabas, ngunit nang makita ang flat na gulong ng kanyang mamahalin na Bugatti, ay napasigaw siya sa sobrang galit. Bullshit! Sino ang gumawa nito sa gulong ko? Sigaw nito. Pero wala namang sasagot sa kanya dahil pinalayas niya ang katulong at si Lucy lang ang natira. May araw din kayo mga hampas lupa! Malakas na sigaw ni Karina na umilingaw-ngaw sa buong mansyon.
And that's all for this chapter, guys. Thank you for listening. And if you want to listen more about the story of Christopher and Lily and its ending, please hit the subscribe button. Thank you.